Pag-usapan natin ang pinaka-inaabangan na unang laro ng pinakabagong import ng Barangay Ginebra San Miguel na si Riley Grigsby. Hello mga kabarangay, welcome back. Simula na ulit ng panibagong conference, Governors Cup na ngayon. Sa video na to, daanan lang muna natin yung performance ni Riley Grigsby kontra sa Phoenix Fuel Masters. So I'll be the first one to tell you guys na I'm very impressed and very happy sa pinakita ng ating panibagong import na si Riley Grigsby. And honestly, kung magpatuloy ito, kung ganito talaga siya consistently, even mag-settle to 30 points per game, pero yung ganitong level of play from him, if magpatuloy ito, I wouldn't mind na siya na yung tumapos ng conference para makapagpahinga rin si Brownlee. And maybe Brownlee comes back next season, 'di ba? Tapusin niya yung season na 'yon, a solid farewell tour kasi 39 magpo-40 na rin naman si Brownlee. And I wouldn't mind Grigsby na siya maging successor pag retire ni Brownlee kasi if magpatuloy nga to, it seems like Grigsby could be the guy. Kasi attitude-wise, I've heard okay siya. Yung laro niya okay din. Though yung mamaya pag-uusapan natin later, yung isang bagay na I think kailangan pang ma-improve, pero I understand kung bakit ganon. And nakikita ko rin na mag-i-improve naman siya din eventually. So, pag-usapan muna natin yung game. Unfortunately, natalo. Nabigo ang Ginebrang manalo kontra sa Phoenix na medyo mainit-init din naman ang laro, to be fair, as of late. 78-81. Late fourth quarter run, comeback sa Ginebra San Miguel led by Jan Abis. Yung lineup na yon, Abis, Grigsby, Jeremiah Gray, yung lineup na yon. Nabigo lang sila sa dulo, na kinapos na talaga sila, pero gusto kong bigyan ng credit yung dalawang locals ng Barangay Ginebra. Kasi overall, the game basically binuhat ni Grigsby. It's quite funny, no? Na parang bago na nga yung import, pabuhat pa rin tayo sa import, di ba? Hindi na nga si Brownlee, si Grigsby naman, pabuhat pa rin tayo. And yung locals, parang simula finals pa lang, nagsastruggle na yung locals ng Ginebra hanggang ngayon, nadala. Pero I understand, first game naman, di naman bago to sa Ginebra. So RJ struggled, Rosario non-existent, Japet Aguilar non-existent, si number 14, wala na namang ginawa. Si Nards Pinto played okay, ginawa niya yung role niya, si Torres sa minutes niya, he did this role as well. Ralph Koo off night, Isaac Go off night. Pero gusto kong bigyan ng credit tong dalawang players na to. Una si Jeremiah Gray, makikita natin sa stat sheet, 9 points, 3 out of 14 shooting, 1 out of 6 from 3. Pero ang gusto ko kay Gray kasi sa laro na to, first of all, 33 minutes. Si Stephen Holt, fake starter, papasok, lalabas, di nababalik. And si Gray talaga yung ginamit. Kasi si Gray, I appreciate the hustle, the effort, and yung confidence niya. Ito yung pinakamalaking bagay sa akin. Yung confidence ni Jeremiah Gray. Oo, pangit yung shooting ni Gray eh. Pero, alam mo yun, maalat siya eh. Pero he played great defense. Meron siyang 5 steals sa game na to. And hinahabol niya si BJ Johnson all game. Kasi si Johnson dumadaan sa mga pin down na screens, mga off-ball screen na parang pang Matthew Wright, pang Steph Curry. Ginagawang Ray Allen si BJ Johnson. And si Jeremiah Gray yung humahabol. And yung length ni Gray, malaking factor. And yung, kumbaga, yung attentiveness and yung effort to actually na humabol. And yun, offensively speaking, yes, 3 out of 14 si Gray. Pero na-appreciate ko yung yung assertiveness niyang mag-contribute. Every time na napasahan siya at nasa opportunity siya, na open naman siya, tinitira naman niya. Hindi laging pumapasok, pero tinitira niya. Eventually, papasok yan. Kasi ayokong pangunahan, pero I feel like may na-overcome si Jeremiah Gray last conference in terms of yung kumbaga yung mentality niya. Kasi pinapanood ko siya kanina, napansin ko na iba yung galawan niya. Na parang hindi na siya yung Jeremiah Gray like a year ago na parang, or yung alam mo yun, year ago, 2 years ago, 3 years ago, yung kagagaling niya lang sa injury, yung parang 50-50 siya gumalaw na parang hindi siya sure, yung medyo nag-aalangan. Ngayon parang na ulit siya, confident na ulit siya, and I'm very happy to see that from Jeremiah Gray. And pangalawang player na gusto kong bigyan ng credit ay si Jan Abis. Parang ito na talaga yung identity ng laro ni Jan Abis, yung late game contribution na makikihabol, tutulong bigla sa paghahabol. He had a clutch 3-pointer, yung mga tapik-tapik niya as usual. May mga box-out siya na solid na nagresulta pa into a foul. Kaya bumalik yung bola sa kanila sa final play. And he also had a layup. And then yung isang layup naman hindi na count, pero offensive rebound na yun from a very sneaky push and good box-out overall, positioning and hustle. So ayun, gusto kong bigyan yung dalawang players na yun ng credit, pero punta naman tayo kay Riley Grigsby. So si Riley Grigsby, ang gusto ko kay Grigsby, yung laro niya, alam mo yung larong role player pero kaya niyang mag-contribute as big as or as much as 42 points na habang sinasabi ko ngayon parang medyo low-key
ganito rin si Justin Brownlee noon. And I'm not saying na magkasing laro sila. I'm just saying na yung effect ba. Hindi ko maintindihan, pero si Coach Tim ko, ang galing niyang humanap ng mga import na gano'n. Yung underrated overseas, pero pagdating dito, kind of underrated pa rin, pero kayang mag-dominate. Yung kayang mag-42 points nang hindi dinodomina yung buong laro. And si Grigsby, yes, lagi siyang tumitira kasi alam mo yun, may opportunity and yung mga teammates niya, hindi rin naman siya tinutulungan. Pero hindi mo ramdam na 33 at 30 plus field goal attempt siya. Yun yung maganda kay Grigsby. Pero first of all, we expected naman, lahat tayo in-expect natin yung outside shooting ni Riley Grigsby kasi nakikita natin sa mga Facebook clips, sa mga video nila na talagang pinapractice na talaga yan. And yan yung gusto kong part ng laro ni Riley Grigsby, yung spot-up shooting niya. Kasi, again, being 6'5" or 6'6", it's very important, especially sa Governor's Cup, to be able to shoot the ball consistently. Kasi, ang kinukuhang mga imports sa Governor's Cup, either mga BJ Johnson na spot up or shooter na medyo payat ng onte, or yung mga talagang kalabaw. Maganda for Riley Grigsby na kaya niya mga labaw and kaya rin niya shoot. Kumbaga, sa mata ko, para siyang maliit na Jalen Johnson or maliit na Benny Boatwright. In some way, I'm not saying na kasing laro, pero yung effect ba? Makikita natin sa play na to again, spot up shooting ni Riley Grigsby. And diba, that allows their players like maybe Nards Pinto, eventually Scottie Thompson, si RJ kapag naka-get over na siya sa ginawa sa kanya ng TNT sa Gilas, sana maka-move on na siya, makabawi na siya, at mabawian niya na yung monsters na humigop ng lakas niya. Pero diba, yun, more space for them. Kasi si Grigsby, kaya niya mag-on ball, kaya rin niya mag-off ball. Kumbaga, it's the same thing for Justin Brownlee. Pero I'm not saying na Justin Brownlee siya. And I hate to constantly bring up Justin Brownlee's name kasi Justin Brownlee's name, pasensya na, nabubulol. Mga 2 days yata ako hindi gumawa ng video, sorry. Pero 'di ba, being able to shoot from the outside is a big plus. Especially kung pag-uusapan natin ngayon, yung totoong para sa akin pinaka-strength ni Riley Grigsby, yung slashing niya. And alam ko ibang paraan niya ginagamit. Kagaya dito, makita niyo off the dribble, inatake niya yung defender niya off the dribble, may konting in and out, buelo, layup, finish, strong, kalabaw. Pero yung effect ba, not the look hindi kung paano ginagawa, pero the effect to me, medyo may pagka-C-stand. Alam mo yun, yung parang yung rim pressure na nadudulot niya pag dumadrive siya, may pagka-C-stand eh. Yung eventually pag nirespeto na siya ng defenses, yung effect niya parang C-stand, especially kapag nag-small ball lineup ang Barangay Ginebra. And him being able to shoot as well is a nice weapon. Kung iisipin natin na parang, okay, this team, let's just say, bumalik yung laro ni RJ. Bumalik laro ni RJ, Scottie Thompson comes back, and then you have a Riley Grigsby who can slash and shoot at the same time. Ibang dynamic yung mabibigay ng Ginebra offense sa kanila. And defensively, okay din naman si Riley Grigsby. He was versatile, mobile naman siya, and he was strong enough to, stand his ground against bigger defenders. Hindi siya nagpabuli sa mga Jason Perkins, sa mga Kai Balungay. And offensively, ayun nga, kalabaw nga si Riley Grigsby. Na, for me, yes, the finishing could be a little bit better. Medyo soft finish siya lagi. Underhand, overhand. Hindi siya yung tipo na talagang tutukan, na talagang ipapasok talaga niya, na parang, alam mo yun, Justin Brownlee type. I hate to bring up Justin Brownlee's name again, sorry. Yun talaga kasi yung gold standard. Diba, hindi siya yung tutukan finisher, pero okay naman yung finishing niya. And the way he gets there sa paint, is very impressive. Parang may natural ability talaga siyang dumulas. Para siyang mainit na tinidor na inano mo sa cake. Alam mo yun? Ayun, di ba? Para siyang hot knife through butter. Yun yung saying. May natural ability siya to weave his way to the basket. Na to me, very impressive. Especially ang stocky niya 6'5" na stocky siya di ba? And that's what I like about Riley Grigsby. Isama mo pa na pwede rin siyang i-isolation. Kasi, again, he's stocky. He's 6'5 and a half or 6'6 or 6'5. I don't know, official measurement. And, unahan ko na parang wala siya masyadong move sa poste. Hindi siya yung mga Carmelo Anthony, Michael Jordan, Kobe Bryant. Pero yung moves niya are very direct and very simple. And very effective as well. May mga spin move siya na ganyan, sabay finish sa paint. Meron siyang mga hook shot, meron siyang mga parang spin move, drive to the left, balik sa kanan, hook shot, 'di ba? And mahilig siyang drive to the left. Na to me is a rare skill nowadays, especially for a right-hand dominant player. Very impressive to me yun na mahilig siyang dumrive kabila. Kasi that makes him a little bit more unpredictable dito, 'di ba? Left shoulder, fade away, basket para kay Riley Grigsby.
Pero kung ako ang tatanungin, lahat ng napag-usapan natin, lahat yun maganda, lahat yun okay. Pero I think mas ma-unlock si Riley Grigsby and the whole Ginebra team if they run more pick and rolls between RJ Abarientos and Riley Grigsby, kasi doon na mas lalabas yung gravity ng parehas. Kasi dito makikita natin, okay, magsaset ng high ball screen si Riley Grigsby for RJ Abarientos. Ayan, palitan muna natin yung ating pen. Okay, so ayan, nag-set si Riley Grigsby ng high ball screen for RJ. So now, merong dalawang defenders na sasalubong kay RJ Abarientos dito. So pag-roll dito ni Riley Grigsby, ngayon, merong advantage ang Barangay Ginebra. Makikita natin dito, binlit si RJ, pasa kay Riley Grigsby sa short roll, si Gian Mamuyak, nag-rotate papunta sa kanya. So may advantage ngayon. Either kick out to pinto or drive to the basket kasi may advantage. Again, very natural talaga yung driving ability ni Riley Grigsby. So doon, makikita natin, advantage for Ginebra kasi nag-capitalize muna sila kay RJ Abarientos, drawing to short roll kay Riley Grigsby, and then doon napapasok yung playmaking ni Riley Grigsby. Kasi as of right now, sa game na to, 0 assist si Riley Grigsby. Pero I understand kasi hindi niya pa gamay yung mga kakampi niya. Hindi niya pa alam saan siya papasa. Hindi niya pa alam sino yung papasahan niya. Pero I hope this is something that pwede niya pang i-improve eventually or later on. Kasi kapag kunwari, let's say for example, dinoble team siya sa poste, may help defense na dumating, the more practices and the more games they play, mas ma-identify niya na, mas ma-anticipate niya na saan siya papasa. Dahil nga bago rin siya sa system and bago rin yung teammates, hindi niya pa kabisado yung tendencies ng teammates niya. As of right now, paborito niya si Jeremiah Gray. Kasi when you look at Jeremiah Gray, mukha siyang very eager to shoot palagi. And lagi siya nagpapakita sa bola or sa may bola. Lagi siyang available. So maybe, yun yung makita natin eventually na mas mag-improve pa sa game ni Riley Grigsby. Kasi eventually, if magpatuloy itong scoring ni Riley Grigsby na ganito, mas makakakuha siya ng defense, mas makakapag-draw siya ng double teams and ng help in general. And doon niya mas magagamay yung mga pasa-pasa at kung saan siya mag-feed, saan siya mag-kick out, etc. etc. Pero nevertheless, it was a very impressive debut game from Riley Grigsby. Unfortunately, talo Ginebra, pero this is game 1, nothing to be, sad about. I understand, medyo nag-overreact tayo sa performance si Grigsby. Yung reason ba't ako nag-overreact kay Riley Grigsby kasi yung performance niya talaga in-exceed lahat ng expectations ko. And I hope magpatuloy to. Kasi yung Group B sa PBA I saw, grabe, medyo mahirap. Medyo mahirapan ng Ginebra. Especially without Scottie Thompson for maybe, a month and a half.